Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel. I'm Lelji Padolina. Sa video nito guys ay pag-uusapan natin ang isang request ni Albert Rubik. Ayan, ito yung pag-uusapan natin. At ang tanong niya ay, ano ang ginagawa ng backup sa kitchen? Ano mga dapat gawin at iwasan? Sana masagot. So yun ang pag-uusapan natin dito sa video na ito guys. Siyempre, kung bago ka pa lang sa aking channel at naligaw ka lamang dito, ay maaari bang humingi ng isang subscribe para lagi kang updated sa ating mga isusunod na video. At kung gusto mo naman yung ganitong video about sa trabaho, about sa pagiging fast food chain, about sa pagiging service crew, ayan, welcome na welcome ka sa aking channel. At kung gusto mo mag-apply, may mga old videos ako dyan kung paano mag-apply, ano mga job interview, pwede mong mapanood dyan. Lagay natin dito sa screen, ayan. So, huwag natin itong patagalin, syempre. Bago natin itong umpisan, syempre, shoutout muna tayo, syempre. Huwag natin kalimutan yan. Sa ating mga solid supporters, kay Renanti Andaya, yan. Kay Ana Rose de Luna. Shoutout po sa inyo. Kay Boss Rex TV, ayan. At kay Jerome Padolina, ayan. Shoutout po. Salamat po sa walang sawang panonood. At salamat sa hindi pag-i-escape ng ad, syempre. Ayan. So, yun. Huwag natin itong patagalin. Sagutin na natin ang katanungan ni Albert Rubik. Siguro isa siyang kitchen na assign, siguro sa kitchen sa na-assign at gusto niyang malaman kung mga dapat gawin sa pag-backup at dapat iwasan. At maganda itong tanong niya, no? So, umpisahan natin. Ang pag-backup po ay syempre, ano ba yung mga binabackup dito sa kitchen? Ang binabackup po ay umpisa natin sa spag noodles. Ayan, magbabackup ka ng spag noodles, spag sauce, palabok bihon, palabok sauce, gravy, chicken, yung chicken sa gravy, then yung gravy mushroom. Yun naman po ay para sa steak. Ayan. Then, ikaw rin yung magsasaing. Ayan. Babackup ka ng rice. Ayan. Then, sa chicken. Ayan. Kasi kami po, bilang ako isang backup sa Jollibee, backup person, kasama ko na din ang pag-priman. Kaya medyo mapagod po talaga. Ako na rin po nagpa-priman, nagbabackup ako ng chicken, tapos nagbabackup din ng HD, yung hotdog po, ayan, yun yung nilalagay sa mga HD roll, ganun. So yun yung mga binabackup ko doon. Medyo hassle lang sa akin ang pagiging backup kasi ako na rin po yung nag-assemble ng product. Kapag may kinorse counter, ako na rin po yung gumagawa nun. Habang ako yung nagbe-bread pa ng manok, nagbabackup. Kaya sobrang hassle po talaga. Isipin nyo yan, magbabackup ka ng ganyang kadami, tapos ikaw pa yung mag-assemble ng product na kinukul ni counter, ilalabas mo yun. So, talagang hassle po. Kaya dapat ang galaw mo dito ay flexible. So, yun ang mga binabackup natin. So, ano naman ang mga dapat iwasan? Ang dapat po natin iwasan dito ay yung pag-over backup. Kung ang yung store na napasukan na hindi ganun ka-peak, huwag ka magbabackup ng madami. Ang ibig sabihin ng peak, yung maraming tao. Kung hindi masyadong matao ang store nyo, huwag ka magpapaka-backup ng madami. Pero sa amin, dahil marami ang tao sa aming store, marami laging kumakain doon, maraming nagpapa-deliver, ganun, is marami akong binabackup. Ang isang luto ko ng spaghetti noodles ay 5 kilos. So, isang pack yun, malaki yun. 5 kilo po yun. Tapos yun yung babackup ko. Tapos sa spaghetti sauce, ang binabackup ko naman dun ay 6 kilos. Oh, grabe diba? Tatlong pack. Kasi ang isang pack nun ay 2 kilos. Ayan. 6 kilos kagad yung binabackup ko dun. Kasi agad ubos yun. Kaya talagang full backup ako pag ako nagbabackup para hindi ako maging hassle pag nag-peak hours na kapag dumami ng tao. Kasi for example, peak sa inyo tapos ang backup mo lang is kaunti lang. Ang mangyayari diyan, maghahabol ka na maghahabol kasi ang pagluluto ng spag noodles ay matagal po. 11 minutes to 12 minutes 'yan. O kung maliit ang backup niyan, hindi another naman yan, lutuan na naman yan. Pero kapag isang pack lang naman, ang minutes lang yan, 6 minutes. Pero kahit na, ibig sabihin, mas maganda pa rin yung marami kang backup kung peak sa inyong
store. Kung dapat mong iwasan dyan, yun nga, yung over backup. Kasi once na nag-over backup ka, tapos hindi naman pick ang yung store, malalaps yung product. Alam mo mangyayari doon kapag nalaps, papangit yung texture ng iyong binackup, katulad ng chicken, palabok, bihon, ayan, masisira yan kapag nilagpas na sa holding time. Kasi yung holding time namin dyan, tig to 2 hours lang. Pag napanis yan, matcha-charge sa iyo. Kaya yun dapat ang iwasan mo. At sa pag-backup naman, basta kung mayroon kang makakasama, makakatulong, maganda. Pero kapag ikaw lang mag-isa, mas maganda, timplahin mo yung daloy ng tao sa inyo. Halimbawa, nakikita mo naman na sa pag-observation mo, hindi naman ganun kapik ang inyong store, di saktong backup lang, yung kaya lang naman. Pero kapag big store kayo, marami talagang tao, ang backup mo dyan, maramihan. Ang tinatawag doon, full backup. Para hindi ka maghabol, hindi ka mahirapan, hindi ka mahassle, full backup ang gawin mo. Pero kapag, yun nga, hindi ka big store, konti lang ang tao, huwag ka magpaka-backup ng marami para maiwasan na malaps ang inyong product at maiwasan din ang ma-charge. Kasi pag ma-charge ka dyan, titimbangin kung ilang kilo yung spaghetti noodles na panis or nasira, nalaps. Bibilangan yung chicken kung ilang piraso yung nalaps. Mahirap. Kumbaga, imbis na sasahod ka ng malaki-laki, mababawasan yun dahil nga sa charge. Kaya iyan ang masasabi ko dito sa iyong tanong. Sana yung nasagot ko ito, Sir Albert. At sa mga gusto pa pong magtanong dyan, sa mga may katanungan pa, mag-comment lang po kayo sa baba para masagot natin yan. Thank you for watching guys. God bless. Salamat sa panonood.